So I was tasked to give you a short lecture on student discipline, no? But before we do that, there's a prayer written by Reinhold Niebuhr. Sabi niya, God, grant me the serenity to accept things I cannot change. Sa buhay natin, marami tayong mga bagay na hindi na kayang baguhin. Pag pinilit nyo, masasaktan lang kayo. Okay? But you have to pray for courage to change the things we can. And also wisdom to know the difference. Why? Sabi nitong si Edmund Burke, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Diba? So, pag alam mong mabuting tao ka at may gumagawa ng masama, you have to do something. Okay? But one exercise that I would like you to do, tingnan nyo, ito, wala akong price ito. No? You just have to look at the picture. There's a dot on the nose of that woman. You look at it for 5 days, 5 seconds lang. And then after 5 seconds, you look at the white portion of your screen. Don't worry, hindi nakakatakot yan. So exercise lang. Okay? Did you see it? Ayan guys, participate on the speakers. Hindi yun nakita, hindi ko na itutuloy ito. No? Kasi yan lang naman pag-uusapan natin hanggang mamaya. Joke lang. Okay, so I hope you saw it. Na-develop, hindi ba? So gumanda yung picture. So what does it mean? Wala lang. Lahat ba talaga kailangan may ibig sabihin? Pwede namang wala, di ba? Hindi. Sometimes, things are not what they appear to be. Di ba? Yeah, everything deserves a second look. O, kala mo, kayo na, yung pala, walang kayo. Okay? Assuming ka lang, kaya nasasaktan. No? Ayan. At nung pandemic, ito yung nauso yung LDR, long distance relationship. Paano ba yan? Yung gusto mo siya, pero ang layo naman na magkagusto siya sa'yo. Okay, so kaya ang lumabas tuloy na awol ka. Ano ba yung awol? Hindi po ito absence without leave. Yan yung adults without love life. Okay? So I hope walang mga ganyan dito sa atin. Ha? Okay, so things that I will be discussing with you, pwede nyo matagpuan sa mga books na ito. Ayan, kapangalan natin yung authors niyan. Ayan, so baka available po lahat yan sa Rex Bookstore at National Bookstore. And you can also go to this YouTube channel, no? At I have a lot of videos there, 187 na yan so far. Marami kang natutunan dyan in the field of law, education, and pati mga jokes, no? You can also subscribe, that's for free, para madagdagan naman kasi kukunti pa lang sila, 65,500 pa lang, so you can add to the number, no? And sometimes nagbibigay tayo ng mga prizes dyan. Okay? So pwede rin kayo sumali dito sa religion na ito, although hindi naman sa pilitan, ha? Kasi mas madali daw yumaman yung preacher kaysa lawyer. But don't worry, wala tayong kukolektahin sa inyo mamaya. Okay, so what do we mean by discipline? It is a training that corrects, molds, or perfects the mental faculties or moral character, sabi ng Merriam-Webster, ha? Online. Kasi lahat ngayon nakukuha sa online, di ba? Pati yung panliligaw, eh. Sabi nung nanliligaw, Google ka ba? Sabi niya, bakit? Kasi natagpuan ko sa iyo lahat ng hinahanap ko. Ayan. Kaya sabi nung nililigawan, Yahoo. Okay. So, sabi ng Korte Suprema, pasensya na kayo, I'll be mentioning decisions of the court kasi part yan ng mga batas natin, yung mga desisyon ng Korte Suprema. The right of the school to discipline its students is once apparent in the third freedom. Ito yung academic freedom ng eskwelahan, di ba? How it shall be taught. Nakalagay naman sa saligang batas natin yan, Article 14, Section 5, Paragraph 2, that all educational institutions shall enjoy academic freedom. Okay? Because a school certainly cannot function in an atmosphere of anarchy. Mahirap mag-aral sa isang eskwelahan na magulo. Mahirap mag-aral sa isang eskwelahan na hindi ka sigurado sa katahimikan at kaligtasan mo, hindi ba? Ayan. That's why we need discipline. And there was an old law, yung Batas Pambansa bilang 232, known as the Education Act of 1982, that school administrators and teachers are considered as persons in authority. Kasi nowadays parang nabe-blur yung distinction between the students and the teachers, no? Parang nawawala yata yung paggalang. But remember that teachers, school administrators are persons in authority. So ano ibig sabihin nito? Yan o, sinasabi ng Article 152 ng ating Revised Penal Code. The Revised Penal Code is the list of all crimes and punishment in the country, no? Now, teachers, professors, and persons charged with the supervision of public or duly recognized private schools, as in your case, private school, college, or university, and even lawyers in the actual performance of our duties, we are persons in authority. So anong ibig sabihin nito? Any assault directed against a person in authority ay pwede kayong makulong.
Diba? At ang pagkakulong dyan ay prison correctional, that 6 months and 1 day up to 6 years imprisonment. At saka yung multa, 200,000 pesos. Hmm. Kapag ka inassault ninyo ang teacher or school administrator or any person in authority. Apparently, walang kinalaman yung picture. Ano? Ayan. Okay. So, kasi, obvious naman ito, sabi ng Korte Suprema, that next to our home is the school na dapat mag-impluensya at mag-training sa mga bata. Di ba? Bakit ba pumapasok sa school? Because you want to be trained. You want to be educated. The school instills in the youth the values and mores which shall prepare them to discharge the rightful duties as mature individuals. Diba? So kayo ang magiging susunod na citizens of the country. Paano kung hindi na-train? Diba? That's why, ang sabi ng Korte Suprema, at the vanguard in nurturing their growth are the teachers. O, diba? Kaya ang teachers daw are role models. Hindi model, role model for his students. Kaya, laging sinasabi, kasi alam ko yan dahil before I took up law, teacher ho ako. Until now naman, nagtuturo pa rin naman ako sa College of Law. Sabi nila palagi, teacher ka pa naman. So parang walang karapatang gumawa ng mali ang teacher. Di ba? Kaya mahirap maging teacher eh. Pero sabi nila, teacher is the best experience. Hindi. Experience is the best teacher. Mali yata yun. Okay? Ayan. So ano nga ba yung student discipline? Ang sabi mismo ng Korte Suprema, before you and I were born, 1982, ito yung means to carry out the responsibility to help students. So pag dinidisiplina ang estudyante, tinutulungan siya to grow and develop into mature, responsible, and effective and worthy citizens of the community. Kasi pag nawala yung disiplina, ay ano mangyayari sa ating lipunan in the future? Diba? At yan po, ang sabi dun sa Proverbs 22 verse 6, train up the child in the way he should go, and when he is old, he shall not depart from it. So training starts at childhood. Diba? Kung ano tayo ngayon, part ito ng ating childhood eh. Kaya ako takot gumawa ng mali kasi yan ang in-instill sa akin ng mother namin na pagka may ginawa kang mali, may kaparusahan yan. And from childhood, ang sabi nito si John Locke, kailan lang ito? 1704 nung mamatay siya. Kabago lang yan. When the child is born, his mind is like a blank tablet. Diba? So blanco. Ano ang magsusulat dun sa blank tablet na yan? The experiences we provide. Kaya lang yung tablet dati, stones yan, ano? Tapos naging gamot. Ngayon, iba na yung tablet eh. Gadget na. Okay, that's the development of tablet. But that's the reality. Now, sa loob ng eskwelahan, meron tayong sinusunod na in loco parentis principle. In the place of the parents. Sino yon? Yung mga teachers and school administrators. So kaya, kung ginagaling natin ang mga parents natin, all the more that we have to respect our teachers and school administrators. Because we are acting in the place of your parent because your parents are at home. And we are the ones nurturing and training you in school. Diba? At yan po ay ina-affirm ng ating mga batas kasama na ang Family Code. Article 218 ng Family Code ang sinasabi the school, its administrators and teachers diba, shall have special parental authority. Kaya lang po, syempre, lahat may hangganan. Diba? Pati yung pagdisiplina sa estudyante. Okay? Because we are in a private university or college, we are governed by the Manual of Regulation for Private Schools na ang mga private school ay may karapatan at kapangyarihan na gumawa ng mga rules and regulation for discipline sa loob at sa labas ng eskwelahan for as long as we are engaged in authorized school activities. Diba? For good discipline. At part ng discipline ay maintaining our attendance and punctuality. Diba? Kaya ako, sa mga klase ko, 15 minutes grace period, nagsasarado ako ng classroom. Hindi na makakapasok yung late ng 15 minutes. Why? Ganyan kahigpit yung aming profesyon. Kaya kino-compare ko minsan sa mga doktor. Ang mga doktor pwede silang malate eh. Pero kayong mga abogado, di kayo pwede malate sa korte. Kasi the moment na late kami, either ilalagay ka sa dulo ng judge or pagmumultahin ka. Diba? Kaya nga napapasana all ako dun sa mga doktor kasi okay lang sila malate. Kami hindi. Kaya ako pag sinabing 10 o'clock, I would be there at 10 o'clock or even before. Kasi yun yung training namin. Okay? Now, ang
Ang sabi ng Korte Suprema, the right to establish disciplinary rules is consistent with the mandate of the Constitution for school to teach discipline. In fact, duty ng eskwelahan na disiplinahin ang mga estudyante. Okay? Ayan. Now, hanggang saan ang pagdisiplina ng mga eskwelahan at ng mga teachers, estudyante? General rule sa loob ng eskwelahan. Okay? Now, and whatever happens outside the school, wala na dapat pakialam ang eskwelahan. Yan ang general rule natin, di ba? Nakipag-away yung estudyante ng WCC sa bandang Cubao, malayo na yan eh. So wala na dapat pakialam ang school. Pero sabi ng Korte Suprema, yan ang general rule. May exception yan. Ano yung exception? Ito, nangyari yung insidente sa labas ng eskwelahan, pero meron itong violation na naganap in an activity conducted by the school of campus. So nag-field trip, recently, di ba, mayroong eskwelahan sa Novaliches, nag-field trip, pinahirapan yung mga estudyante, liable dyan ang eskwelahan. Di ba? Kasi kahit naman nasa labas ka ng eskwelahan, authorized yung school activity, may obligasyon ang eskwelahan na pangalagaan ang kapakanan ng mga estudyante. In the same manner na pwedeng disiplinahin ng mga estudyante. Pangalawang exception natin, yung misconduct involves the status of the student or affects the good name and reputation of the school. Itong estudyante ng WCC, nagpagsuntukan dun sa may Alimol, general rule, wala na tayong pakialam doon. Pero kung ito'y makaka-apekto sa kanyang status as a student, okay, sa good name and reputation of the school, as in naka-uniforme siya, may ID pa siya, may identify ng mga tao doon, estudyante pala ito ng WCC, ganun pala mga estudyante nila, pala away. Pwede natin disiplinahin yung estudyante yan. Diba? Pero kung ikaw ay nagbihis na, may pagsuntukan ka dun sa Ali Mall, anyway, pinangalan niya kay Muhammad Ali, na boksingero, noong 1978, baka hindi pa tayo pinapanganak noon, pinanganak na pala ako niyan. Wala na, kasi hindi ka na ma-identify na estudyante ng WCC unless may dala kang tarpaulin na pinagmamalaki mo, estudyante ka pa rin ng WCC. Di ba? Yun. So, na-extend ng power to discipline. Now, ano yung mga disciplinary action? Well, normally, pwede yung multa. Fine. Kaya lang may mga requirements tayo dito na pinapayagan ng batas, no? Na dapat in-inform natin yung community regarding the fine. Okay? Kasi pag hindi natin in-inform, mababiolate yung due process. Hindi natin i-notify eh. Okay? At saka yung fine must be reasonable. At saka ito, policy ito ng eskwelahan, hindi policy ng individual teacher. Bawal mag-impose ng fine ang teacher kung hindi naman siya pinapayagan ng policy ng eskwelahan. Okay? Now, ano pa ang pwedeng gawin? Extra work. Nako, bawal po ito. Because the Constitution itself, Article 3, Section 18, Paragraph 2, as you can see on your screens, ang sabi niya, no involuntary servitude shall exist except as a punishment for a crime or of the party shall have been duly convicted. Teka muna, ang extra work, pinapagawa lang ito dun sa mga preso na convicted na, yun nandun na sa penitentiary like Muntinlupa, sa Iwahig, pwede sila. Pero otherwise, hindi sila po pwedeng pagtrabahuhin kasi involuntary servitude yan sa pilitan. Okay? Now, ano pa ang disciplinary action? Bawal ang physically harmful punishment. Pinagbabawal ito ng Manual of Regulation for Private Schools. Diba? So, ano ngayon ang po pwede nating i-impose kung hindi po pwede ito? Ano ba kasi ang corporal punishment? Corporal punishment is derived from the Latin word corpus, meaning body. Okay? Corporal, so bodily punishment. Okay? So therefore, hindi mo po pwedeng saktan yung bata. Kahit naman medyo may edad na hindi pwedeng saktan. Bakit ba nasasaktan? Kasi ayaw sumurrender. Kaya tama yung mga pulis Sumuko ka na para hindi ka na masaktan. Di ba? Kasi pag patuloy ka man lalaban, patuloy ka masasaktan. Lalo na pag naka-LDR lang kayo. Okay? So, bawal ang corporal punishment. Maliwanag yan. At ito ang sabi ng Korte Suprema, yung physical maltreatment ng estudyante. Ng teacher, minaltrato niya yung estudyante, pinalo, piningot, yan po ay paglabag sa family code at paglabag doon sa mga batas natin na kapag yung bata ay below 18 years old, ang kaso dyan ay child abuse under Republic Act 7610. So child abuse refers to the maltreatment of the child, whether habitual or not.
Maraming uri ang pang-aabuso, hindi lang physical. Pwede dyan ng verbal, pwedeng emotional, at po pwede yung deprivation ng kanyang basic need for survival like food, clothing, and shelter. Okay? Now, hindi kailangan yung intention mo na ipahiya yung bata eh. The fact na sinaktan mo siya, eh, pwedeng maging child abuse yan. O, kaya huwag makipagrelasyon sa bata kasi pag nasaktan yan, child abuse yan. Okay? Ayan. So, sino ba ang children? Under Section 3, Republic Act 7610, a law in 1992, no? Any person below 18 is a child. But there's a second category of children. Above 18 siya, but because of the inability to protect himself or herself from abuse, neglect, cruelty, exploitation, discrimination because of a physical, mental, or other condition, ito yung mga special children. Regardless of the age, children pa rin sila. So pag sinaktan nyo yan, child abuse ang kaso kahit mas matanda pa siya sa'yo. Why? Yan ho sinasabi ng batas natin, wala tayong magagawa. At ayan ay ginawa ng Kongreso, no? Okay. So, anong parusa dito? Ang parusa po ay walang kinalaman yung picture ha, pero yun ang gusto ng marami. Ang parusa dito sa child abuse ay prisyon mayor. Yan ay Kastila, nang ibig sabihin ay pagkakulong ito ng 6 years and 1 day up to 12 years imprisonment. Okay? Yan. So, ngayon, ang Kongreso, bago sila natapos, kasi nag-recess na sila, no, buti pa sila may recess, bumoto ang mga miyembro ng House of Representatives na itaas pa lalo ang penalty for child abuse. Na hindi lang presyon mayor, maaring presyon correctional, depende. Hindi presyon correctional. Presyon mayor o kaya reclusion temporal. Ano yung reclusion temporal? That's 12 years and 1 day up to 20 years. At ang kasunod na dyan yung reclusion perpetua. Ano na yon? Yan po ay 20 years up to 40 years. Pero may mas malupit pa dyan. Life imprisonment? Hindi. Ang mas malupit na penalty ay marriage. Why? It's lifetime imprisonment. Hindi. Joke lang yan. Okay? So, a teacher's physical maltreatment of the minor child constitutes child abuse. Okay? So, hindi kailangan yung intent to degrade or demean the child. Kahit hindi napahiya yung bata, pero sinaktan niya, child abuse ang kaso ni teacher dito. Kasi minor de edad. Okay? So, ano dapat ang gawin? Positive discipline. Ano ba yung positive discipline? Walang sakit ito, no? You appeal to the emotion. You do not inflict pain. Kasi ang sabi ng mga pag-aaral, tulad nitong smartparenting.com, studies have shown that discipline methods like corporal punishment can lead to aggression. Bakit violente ang mga bata, ang mga tao? Kasi yan ang naranasan nila sa mga magulang nila eh. Na pagka may mali kang ginawa, masasaktan ka. So kaya, ang tendency, pag may ginawang mali sa iyo yung kapwa mo, sinasaktan mo. Diba? But that's wrong. So anong po pwede natin gawing parusa sa mga estudyante? Pwedeng suspindihin. But that should be a school policy. At ang policy na yan, hindi dapat lalagpas ng 20% ng total number of school days. So kung sa college tayo, that's 54 hours in a semester, 20% lang dyan ang maximum. Otherwise, kailangan natin humingi ng permiso sa DepEd pag-college sa Commission on Higher Education. Now, pwede rin naman yung exclusion. And exclusion, you do not admit the child. Walang re-enrollment. Pero ibinibigay mo yung credentials niya para maglumipat siya, mag-transfer siya. Okay? Now, ang pinakamalupit na penalty at walang gumagawa nito, bihira, expulsion. Because that is an extreme administrative penalty. So, anong gagawin dyan? Yung estudyante, hindi mo na pinapa-enroll. Pero, hindi mo rin nire-release yung transfer credentials, so sira na ang buhay niyan. Diba? Kaya bihira ang gumagawa niyan. Okay? Now, what are the grounds for expulsion? Ako, napakarami nito. Take note. Yung hazing. O, yung mga kasali sa fraternity, in fact, sa basic education. Pag sinabi nating basic education, from preschool up to senior high school, basic education yan. Mere membership in fraternity is a ground for expulsion. Okay? E di lalo na yung hazing. Sinasaktan mo yung mga neophytes, bawal yan. And then, ano ba yung hooliganism? Hooliganism is bullying.
Okay? So, binubuli mamaya. Pag-usapan natin, may batas tayo dyan against bullying. So, kasi sabi ng Korte Suprema, nabanggit na natin itong kasong ito, the court has always recognized the right of schools to impose disciplinary sanction. So, authority ng eskwelahan na bigyan ng sanction ang mga estudyante. In fact, ano ang pwedeng ipataw na parusa? Dismissal or exclusion from enrollment. Pero yung sasaktan yung estudyante ay bawal yan. Kaya nga, binanggit na natin yung mga pinagbabawal, yung prohibited penalties, di ba? So, ang pwede lang, suspension or exclusion or expulsion as the case may be. Now, we have a law as early as 2013. Ano ba yan? Yung Republic Act 10627, bullying. But remember, bullying applies to minor. Kapag ka-adult na tayo, 18 years old and above, bullying is a generic term. But it's no longer bullying kasi adult na eh. Diba? So bullying refers to any severe, repeated use by one or more students of a written, verbal, or electronic expression. Kasi merong online bullying. Diba? Now, eto, ang problema natin, sabi nung isang linggo ng, ayan, January 29 yung date, no, ng Philippine Daily Inquirer, yung Philippine schools daw remain the bullying capital of the world. Kala ko Japan, Pilipinas pala. Why? Napakaraming bullies eh. At maraming hindi rin lumalaban sa bully. Diba? They don't fight back, kaya lalo sila nabubuli. Oh. Kasi ang mindset ng mga bully, ibubuli ka pag hindi ka lumalaban. Pero pag lumaban ka, wala yan. Magdadalawang isip na yan. Okay? Ngayon, we need to stop that. Ito yung mga common types of bullying. Social, verbal, physical, and cyber. Ito yung online. Okay? Now, what are the acts of bullying? Ito, unwanted physical contact. Diba that's the usual? Kicking, shoving, slapping, yun nananakit, physical. Or, yung pangalawa, hindi ito masyadong nakikita eh. Any act that causes damage to the victim's psyche and or emotional well-being. Yung hindi ka pinapansin, ayaw kanyang kaibigan, bullying yon. Kaya lang, huwag mo na ipilit kung ayaw sa'yo, di ba? Oh. Any slanderous statement, like yung name calling, minumura ka niya, pinipintasan yung damit mo, pinipintasan yung itsura mo, sinasabi niya super taba mo, mga ganun. These are slanderous statements. Verbal bullying. And you have cyberbullying done through the internet. Now, very common because we are now in the digital era. Actually, matagal na yan. So, even teachers are liable for bullying. Article 2180 ng Civil Code, ano sabi? Teachers, heads of establishments of arts and trades, at ang sabi ng Korte Suprema, lahat ng eskwelahan kasama dyan, shall be liable for damages caused by their pupils or students or apprentices so long as they remain in their custody. So nagkaklase ka, of course, you cannot guard your students 24/7. Pero habang nagkaklase ka, may nag-away, wala kang ginawa, you can be held liable. Why? As early as 1971, based on the loco parentis principle, ang mga teachers and school administrators exercise reasonable supervision over the conduct of their child. Diba? So kaya pag kami nangyari dyan, ay maaring may liability ang eskwelahan. At dito sa kasong ito, nagsuntukan yung dalawang bata, namatay yung sinuntok, hindi nakita ni teacher yung pangyayari. Kasi I do not know what happened, pero nasa loob yan ng shop kasi ito ay technical school. So, dinala naman sa ospital pero namatay. Of course, hindi naman makukulong yung teacher dahil hindi naman siya ang may kasalanan. Merong tinatawag na civil liability. So magbabayad siya ng damages. Which at the time in 1971, that was 12,000 pesos. O times 10 ngayon yan. Diba? 1971 pa yan. Okay? So, now what about cyberbullying? Any conduct defined in a preceding paragraph na kanina resulting in harassment, intimidation, or humiliation through electronic means. Of course, ano ba yung mga electronic means natin? Text. Wala na masyado nagte-text ngayon, di ba? Email. Yung IG. Instant messaging. Ilang mahirap yung pag-convert ng Instagram sa kilogram. Para mahirap yan. Social networking sites. Websites or other platforms or formats. So, diyan ginagawa ang pambubuli. That's why
Congress enacted Republic Act 10175. Ito yung cyber libel kung tawagin or cyber crime. Okay? So pagka nag-post ka sa Facebook mo na makakapanira ka na ibang tao, even if you are telling the truth, that's not a defense in libel. So one time we had I was interviewed by ano ba ito yung Gising Pilipinas at ang tinatanong yung tungkol dun sa issue nung ano ba ito yung director at saka yung isang komedyante, no? Hindi ko napapangalanan si Vic Soto at saka yung Daryl Yap. Eh sabi nung announcer, paano naman kung totoo yung sinasabi? Ay ko, telling the truth is not a defense in libel. Kung malisyoso yung pagsasabi mo ng katotohanan. So may kulong pa rin yan. Pag napatunayan, syempre maglilitis pa yan, ano? Prison mayor at yan po ay 6 years up to 12 years imprisonment. So depende kung anong mapapatunayan nilang ebidensya. Yan ang parusa kapag ka nag-post ka sa Facebook, nag-vlog ka sa iyong sa YouTube or kung anumang platform na nakakasira ka ng ibang tao, even if you are telling the truth. So kaya mag-ingat. So ano ang mantra natin? Better be late than sorry. Hindi. Better be safe than sorry. Mas madaling mag-ingat kaysa magsisi. Merong isang eskwelahan, hindi pinag-graduate yung kanyang estudyante kasi nag-post ng malaswang picture sa Facebook. Sabi ng Korte Suprema, katungkulan at authority ng eskwelahan na disiplinahin. Sabi nung nanay nung bata, hinak ninyo yung account ng anak ko kasi naka-private yung kanyang Facebook account. But the court did not agree. Diba? When you post something on Facebook, you cannot expect absolute privacy. Bakit? Kasi hindi naman private ang Facebook eh. Di ba? Kahit naka-private ka, somebody could gain access to your account. At yun nga ang nangyari. So kaya, valid yung pagdisiplina ng eskwelahan sa kanyang estudyante as part of the duty of the school to discipline a student. Okay? Now, lahat ng school heads dapat gumawa ng policy against bullying, lalo pagka minor de edad na, no? Kahit naman sa college pwede yan. Kaya lang iba mamaya yung kaso pag-usapan natin, they're covered by another law. So, mayroong policy, lahat ng uri ng bullying ire-report sa school head. Ayan. And then, we also need to discuss the law against sexual harassment. Take note, Republic Act 7877 prohibits all forms of sexual harassment. Saan nakukuha yung sexual harassment? Sa workplace, education, or training environment. Bakit doon lang? Kasi kailangan yung moral ascendancy ng violator over the victim. So sa workplace, ang pwedeng kasuhan ng sexual harassment, yung employer, si boss, ng kanyang mga employees. Sa education and training environment, yung teacher, kakasuhan ng mga estudyante. Diba? Kasi may moral ascendancy na required eh. So kung ang haharas sa'yo sexually ay fellow student, ay classmate, hindi sexual harassment yan under this law. So wala na ba siyang kaso? Meron pa rin. Kaya lang, mamaya natin pag-aaralan. So ganun din yung workplace sexual harassment, hindi ba? And sexual harassment in education and training environment. So nangihingi ng sexual favor, di ko na ipapaliwanag ko anong sexual favor ang hinihingi. Marami yan. Ang kapalit, good grade, passing mark, or scholarship, or allowance, mga ganyan. Diba? At nauso yung salitang grooming na malayo yung edad ninyo, pero naalagaan ka niya, at unti-unti kanyang nahuhulog dun sa kanyang mga ginagawa, pero yung minor de edad yung bata eh. Kung adult, wala tayong problema, desisyon nila yan eh. Pero pag below 18, sensitibo ang batas dyan. So, anong penalty sa sexual harassment? Napakababa, 1 to 6 months imprisonment lang yan. Pag nabiktima kayo ng sexual harassment, mag-file kayo ng kaso within 3 years. Otherwise, you cannot file a case anymore. Yan ang tinatawag natin prescription period. So, itong statistics ng Inquirer, last year yata ito, kailan taong, yan. 17.1 daw ng mga respondents, 13 to 18 years old, ay naka-experience ng sexual violence, either at home, during date, or at work. Diba? Or even in school. Ayan, so ito yung statistics. At totoo naman yan. So how do you protect yourself? You understand the concept of sexual harassment. Diba? And then, what else?
Say no if you feel you're being harassed by someone, regardless kung sino pa yan. Diba? O, pwede nyo i-report kay Dean Bob dahil siya ang Dean ng Student Affairs, if I am correct. No? Ayan. O sa mga school authorities ninyo, sa faculty, report to proper authorities. No? And then, huwag matakot and be confident. Kaya lang ito naman ang payo ko, hindi, it's not victim blaming, no? You do not put yourself in a situation na magkakaroon ng possibility of sexual harassment. Like for example, you would like to talk to someone older than you, at ikaw lang mag-isa, medyo may problema tayo dyan. So, you get somebody to join you. Ako, pagka may mga estudyante gusto may pag-usap, kaya ang opisina ko open no? Pag may gusto may pag-usap, either may kasama siya or tinatawag ko yung sekretary ko. Ngayon, pag sinabi niyang confidential, di saka ko palalabasin, pero may distance. Mahirap ma-expose sa mga ganyan. Di ba? So, avoid exposing yourself to sexual harassment. Why? Ito sabi ni Desiderius Erasmus, prevention is better than cure. Totoo naman. Madali mag-ingat kaysa magsisi. And then we have this, di ba? In the past, dadaan yung isang babaeng maganda, doon sa isang kanto, may mga tambay, ayan, kung ano-ano sasabihin. Okay? At pumasok yung Safe Spaces Act, also known as Bawal Bastos Law. So ano mga pinagbabawal dito? Unahin muna natin yung definition ng safe space. Safe space means an environment or place for person or category of people. Ito na yung iba't ibang kategorya kasi yung gender, iba-iba ng identity, di ba? Where they can feel confident. Walang magdi-discriminate, walang mag-criticize, walang mga-harass, and they will be safe emotionally and physically without harm. So ang unang safe space natin dapat ay ang bahay, our homes. Unfortunately, that home becomes the first violator of our safe space. Why? O sige, tingnan natin yung experience ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino. Yung bata, ang cute, tinuruan magsayaw, tinuruan kumanta, pag dumating si kumari o si kumpare, papasayawin yung bata, ginawang entertainer. Pag hindi sumayaw o kumanta, pagagalitan. Okay? Tapos itong mga nakatatandang kapatid, I know that kasi bunso ako sa amin, tinutokso kung ano-ano ginagawa doon sa mas nakababatang kapatid. Kasi violation of safe space. Noong unang panahon, wala tayong problema dyan Kasi hindi natin alam na yung pala ay violation ng ating safe space. Now, in public spaces, ito yung mga public places na spaces natin that you have to be safe. Napagdadaan ka dun sa kalsada, wala dapat sisipol-sipol sa'yo, wala dapat magne-name calling sa'yo. Di ba? Sa mga malls, restaurants. Okay? And then, spaces as evacuation center, government offices, lahat dapat ay safe space na walang bullying. Now, ano naman yung gender identity and expression? Well, in the Philippines, we are inclusive na, no? At ang United States mukhang nagre-retrogress dahil sa kanilang presidente, dalawa lang daw ang gender. At tinanggal na yung funding para dun sa inclusivity. Okay? Welcome to the world of Donald Trump. Sa atin, meron tayong gender and development. Maraming pondo dyan ang gobyerno para pag-aralan natin paano natin igagalang yung iba't ibang gender identity or gender expression. But just to remind you na sa mga bansang ito, na kapag ikay homosexual, up to some extent, may death penalty yan. At yan yung kasama dyan, yung mga Hamas, yung mga Hezbollah. Kasi para sa kanila, babae at lalaki lang. In fact, sa Afghanistan, di ba? Pinapatanggal na nung Taliban, kanilang mga pinuno, yung mga windows para hindi na raw makita yung babae. Ano gagawin sa babae? Tatago? Extreme yan. We are just lucky na walang ganyang policy ang Pilipinas, no? At we are inclusive so far. So, bawal po yung gender-based street and public spaces sexual harassment. Dati-dati, sabi natin, kapag kayong nangaharas sa'yo, ay ka-level mo, wala namang moral ascendancy, walang sexual harassment. Dumaan ka sa kanto, sinipulang ka ng isang tambay, dati hindi sexual harassment yan. Ngayon, ang tawag yan, gender-based sexual harassment in public space. So may parusa yan. Okay?
And then, bawal yung catcalling. Yung tinatawag ka ng kung ano-ano, di ba? Oh, yan. So, ito yung usual. Oh, wow. Hey, sexy, mga ganyan. So, bawal na yan. That's why, hindi dito papasa yung mga misogynistic. Ano ba yung misogynistic? There's hatred or prejudice against women. Okay? So yan ay dinefine nung pinagbabawal nung Safe Spaces Act. So kaya yung nakaraang Pangulo, ang sabi niya, hindi akin ito, sa Inquirer yan, hindi daw pambabae yung presidency. Di ba? Hmm. Yung Vice President kaya pambabae. Taking it from the wordings of the President. Yan ay misogynistic. Okay? Ano naman yung transphobic? Irrational fear or aversion to or discrimination against transgender people. Okay? At pinagbabawal din yan. And then, nung nasa Japan yung dating Pangulo, tinatanong niya, gay nga ba itong si Trillanes? Yan, sa Inquirer yan. Di ba? Ayan. So again, homophobic. Ano man homophobic? Ayaw mo naman doon sa mga homosexual. Sexist, may prejudice ka or discrimination based on sex? Ano yung slur? Insulting or disparaging remark or innuendo? Dati-rati, yung tawagin kang bading, okay lang, di ba? Pero ngayon po, pwede ka nang ma-offend dyan at pwede mo siyang kasuhan doon sa Safe Spaces Act. Ito pa, isa pang joke ito, no? Although, kahit ganyan si Presidente Duterte, namimiss ko rin siya kasi sa panahon natin ngayon, lahat nagmamahal. Kung wala nagmamahal sa inyo, punta kayo sa gasolinahan pag Martes. Sigurado ako may magmamahal dyan. Hindi ko lang sure kung magugustuhan nyo, no? Pero ba't ko namimiss si Presidente Duterte? Kasi nung panahon niya, may nagmumura kahit isa, no? Ngayon, wala na. And then yung wolf whistling. Dadaan yung isang babae, sisipulan. Dadaan yung gay, sisipulan. Bawal yan. Wolf whistling ang tawag dyan. Okay? So, pinagbabawal na Republic Act 11313. Now, during our childhood, may sikat na grupo kung tawagin ay Hagibis. Tingnan niyo yung mga kanta nila, no? Nanggigigil kami. Pertaining to the woman. Hindi papasa ito sa Safe Spaces Act. Maswerte sila, wala pang ganyan noong 1980s. And then ito, 2 out of 3 girls have received unwanted sexual attention in public. Di ba? Nasa ingrained kaya sa utak ng mga Pilipino na pagka may babae ay babastusin. Yan pa, tingnan nyo, sa jeep. Ha? Kapag sexy, libre. Pag mataba, dubli. Mali na nga yung spelling. Mali pa yung idea na ipinopromote. And siguro, tinanggal na ito sa mga jeepney. No? May mga nasasakyan tayong jeepney ganyan. Hindi na ako magbabasa, kayo na lang magbasa. These are violations of Safe Spaces Act. Okay? Republic Act 11313. Ayan. Ang tawag dyan, gender-based sexual harassment in public utility vehicle. Bawal yan. At may kulong yan. Okay? Tingnan nyo itong report na ito ng Sanjario. I think Inquirer din yata yan. Panay News pala, sorry. LGBTQ passenger, inakusahan niya yung taxi driver ng harassment. Siguro kung anong ginawa sa kanya. Yan. Nagpe-play daw ng pornographic video. At hinawakan pa yung kamay niya. OMG, di ba? Therefore, local government units have the duty to promulgate rules to prevent the violation of Safe Spaces Act. And an example, in Makati, ayan, may 5,000 fine for the first and second or third offenses. Pero pag third offense na, may imprisonment na. Okay? Now, ano ba yung mga violation? Ito yon. I-identify natin yung cursing, catcalling. Paano kung tinatawag mo lang yung pusa mo? Diba? Kasi dati-rati, pag isa lang yung pusa, cat lang yan. Kung dumami, ang tawag ay pangkat. Okay. Diba naman, nag-aalaga ng aso, dumami, asosasyon na raw yan. Okay. So, mas magandang alagaan yung halaman. Pero one thing ang na-realize ko sa mga pananim, ano po? Ang pag-ibig daw para ring pananim. Alagaan mo man at mahalin, sa dulo, pinipeste pa rin. Wag naman. Okay? So, pinagbabawal ito. Yung hinihingi mo yung kanyang Facebook account, ayaw niya. Hinihingi mo yung kanyang contact number, ayaw niya. Bawal yan. Okay? So, anong parusa dito? Well, ito pa, no? Yung use of words, gestures, or actions, then persistent telling of sexual jokes, use of sexual names, any statement na na-violate yung kanyang safe space or
personal safety. At ito po, o yun nga, yung mga ginagamit daw naman yung joke na ito daw to lighten the mood. Well, regardless of the reason kasi. Ha? So ito yung penalty. First offense, 1,000. Fine. Yung multa, pupunta ito dun sa korte o kung sino man yung nag-impose ng fine. Then 12 hours community service. Inulit pa rin, aba, edi may imprisonment na ito. Or kung ayaw makulong, 3,000 ang multa. Or fine. Third offense, may kulong na. And at the same time, may fine na 10,000. Okay, kaya kapag kayo ang nabiktima, you have the right to complain. Diba? Then you have demonstrated, ito na yung pangalawa, no? Making offensive body gestures at someone. Hindi galing sa akin yung picture na yan. It's all over the internet. Di ba? So yan, pinaparusahan yan dito sa batas na ito. Okay, offensive body gesture yan. And then, exposing private parts. May gumagawa ba yan? Di ba? Ito pa ang malupit. Ha? Oh, driver caught masturbating while driving. Pero kung walang pasahero, problema niya yan eh. Kaso may pasahero siya eh. Kaya bawal yan. And then, groping. Naku, nagalit yung mga teacher. Bawal na nga magbigay ng assignment. Bawal pa ba i-divide sa group ang mga estudyante? Iba pala yung group 1 yon, hindi group, iba to. Ito yung mga nangihipo, nanananching. Bawal yan. Okay? And then, ang penalty dito, unang offense pa lang, 10,000 pesos na kaagad. At meron pa itong 12 hours community service at saka the same, gender sensitivity seminar with PNP. Then inulit pa, may kulong na yan at saka 15,000 fine. And then third offense, arresto mayor. Ano yan? So, ang arresto mayor, 1 month and 1 day up to 6 months. So, yan. And then a fine of 20,000. And then, ano yung stalking? Ha? Sinusundan-sundan ka. Meron nga tayong tinatawag na cyber stalking. Bawal yun. Now, what do you do when you feel you are being stalked? Trust your instinct. Better to be safe than sorry. Diba? Take that threat seriously. Marami dun sa mga nabigyan ng death threat, hindi nag-ingat, kaya napatay. Then, report to authorities immediately. By the way, kapag ka nabiktima kayo sa loob ng eskwelahan, you can report it to your school authorities, no? Although, you have the option of filing a criminal case. Sa labas na yon, sa police na yan. O kaya, try changing your routine. So yung malala, ito na, meron ng involved na paghawak, touching, pinching, brushing against the genitalia, face, arms. Kayo na magbasa. Ayan. Di ba? So yan ang pinakamalala. Kaya ang parusa dyan, malala na rin. First offense pa lamang, 11 to 30 days na. Or ayaw niya makulong, magmulta siya, 30,000. Inulit pa, 1 month to 6 months imprisonment na yan and fine of 50,000. Third offense, maximum, arresto mayor. Yan po hanggang 6 months. Or, magmulta siya ng 100,000. And then, you have gender-based online sexual harassment. Ito na yung gumagamit na ng information and communication technology. So, the use of computer through the internet. Ayan. Kaya lang dito medyo delikado ito kasi may mga tinatawag tayong deep fake. Diba? Na nagagaya na through the use of AI. May isang lending company na pag hindi ka nakabayad on time, anong gagawin nila? Yung mukha mo ilalagay dun sa nakahubad na katawan na parang totoong-totoo, so ipapahiya ka nila as if merong kang naked photo in the internet. Buti na lang, nahuli ng NBI, di ba? So maraming gumagawa niyan. Kaya it's always better to be safe than sorry. Now, ang rule of thumb ko dyan, if you doubt, don't. Sa lahat ng bagay, pag may duda kayo, wag na. Kaya marami na scam, di ba? Bakit? Nagdududa na siya eh. Pero itinuloy niya pa rin. May intent to gain. Katulad yung mga online scammer, di ba? Na eto, i-click mo link na ito, mananalo ka, etc. Ay, gawa ng mga scammers yan. So pag nanghihingi na ng personal detail ninyo, magduda na kayo. Lalo na pag online. Di ba? Kasi delikado yan. Okay? So, anong penalty dito? Abay, prison correctional yan.
6 months and 1 day up to 6 years. At ang multa, 100,000 to 500,000 pesos or both. Depende sa korte. Now, ito yung statistics. 7 in 10 girls and young women have experienced online harassment. That's 2020 pa ito. So, how much more today? Kaya, mag-ingat. Now, sa mga education and training institution, all public and private schools ay dapat may officer in charge to receive complaints regarding the violation of Safe Spaces Act. Okay? Para ma-encourage yung mga biktima na magsabi. Kasi hindi nila alam kung kanino magre-report. Siyempre, naguguluhan, di ba? So, pag alam niya kung kanino ang specific person magre-report, mas na-encourage siya mag-report eh. Okay? Every school must adopt and publish grievance procedure to facilitate the filing of complaints by students and even faculty members. Kasi may mga naharas din ng faculty members eh. Okay? Now, kahit na walang gustong magreklamo. Kasi dati pag walang complainant, wala nang kaso eh. But under this law, even if there's no complainant, but the school has knowledge na may nangyari na violation, the school is obliged, it has the responsibility to investigate. Hindi po pwede sabihin ng eskwelahan, wala namang nag-report eh. Pero may naririnig tayo kasi maraming mga marites, hindi ba? Marami din mga abogadong marites, ang tawag daw maritoni, marites na attorney, ano? Pero pag kayo marites naman tumutulong sa kapwa, of course, alam niyo na kung anong tawag. Ang tawag daw ay good sa marites. Ayan. Okay. So, if a school knows or reasonably should know na mayroong violation, dapat mag-investigate siya. The school must take immediate action and eliminate the same, prevent the recurrence, and address their effects. Okay? At pag hindi ito ginawa ng eskwelahan, ayan, may multa ho ang mga school heads. Depende kung anong violation, it could run from 5,000 to 10,000 pesos fine or 10,000 to 15,000. Okay? Yan po yung nakalagay sa batas. Now, kapag ka minor de edad, siyempre, ano lang ang parusa magagawa natin? Pwede naman nating i-demanda for damages, no? Pero ang mga minor kasi, meaning, lalo na yung 15 years old and below, walang criminal liability. Pero ang eskwelahan, po pwede silang suspindihin, po pwedeng i-expel sa eskwelahan. Or other disciplinary actions that we have already discussed. Okay? Now, siyempre, may routine inspection. Itong DepEd, CHED, and TESDA, well, we leave it to them na mag-inspect sila.